na ika nga'y batikan o veteranong men in uniform at official. Officer and a gentleman. Yes. Ang ganda ng intro natin, ha? Bagong Laglag ang estrella sa balikat nito, ha? Tinutukoy po namin ang walang dilit iba kundi ang mismong direktor ng Philippine National Police Academy, si Major General Andre Perez Dizon. General Dizon, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Jen! Good morning po, General. Good morning sa Sir John at Sir Drew at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Pasada Balita. Good morning po. Po. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon on a Wednesday busy morning. Pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya, General Dizon. At the same time, congratulations dahil bumigat ng konti ang balikat mo. Nadagdagan ang estrella mo eh. 2 stars, General! Salamat po, General. Sir John, Sir Drew. Thank you po. Po, at sabi nga niyan, kaakibat ng promosyon ay ang dagdag na responsibilidad. Di po ba, Major General Dizon? Trabaho rin. Oo. Direct to the point na katanungan na Major General Dizon, alam naman po natin na sa mga nakalipas na mga araw, nakalulungkot mang isipin, pero marami-rami pong men in uniform, in particular mga pulis, ang nadadawit po sa iba't ibang klase ng krimen. Ang katanungan ngayon lagi, ano na po ba ang training at saan ba nagkulang ang hanay ng pambansang pulisya para ika nga'y mahubog ng maayos ang mga pulis, General Dizon? Napakagandang katanungan, Sir John, at isa po nga yan sa usap-usapan din ng mga matataas na leader ng PNP kung saan at ano ang pagkukulang, bakit mayroong mga nangyayari. Bagamat malinaw naman na mga personal choices po nila yon, Sir John, at pumapasok po doon yung may isang pulis na kapag siya ay nagigipit, lalong-lalo na pag hindi niya na-manage yung kanyang pamilya, yung kanyang finances, doon po nakukompromiso na naapektuhan na yung kanyang performance sa duty. So, may sa isang banda, may kaugnayan dyan yung training, may kaugnayan dyan yung leader na i-impluensya sa kanila kung ano ang dapat na gawin bilang alagad ng batas. So, para sa akin po, personal na opinion, ang mga pangyayari na yon ay personal choice ng pulis dahil yung personal na buhay niya ay hinalo niya sa sinumpaang tungkulin. Kumbaga, naging deviant siya doon sa policies, guidelines, and standards ng organisasyon. So, masasabi ko po, Sir John at Sir Drew, na hindi po yun ang tunay na larawan ng Philippine National Police. Bagkus iilan lang po. Kumbaga, sa percentage, iilan lang po yung gumawa ng pagkakamali. Bilang mismong produkto ng PNPA at ngayon ama ng PNPA, ano po yung mas pinaiigting yung ikangay guidelines or mga hakbang para ikangay yung susunod na mga pulis na lalabas dyan sa academy, masasabi nating matino at malinis? General Dizon. Sir John, yung character development po, napakalaking bagay. Bagamat masasabi natin na kahit anong pag-aaral ang gawin, pagdaanan, yung kinalakihan ng bata, kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang, yun pa rin ang nagiging karakter niya. Kaya dito sa ating organisasyon, nandyan po yung mga disciplinary mechanism para kung sa gano'n na siya man ay nagkamali, may karampatang parusa at siya ay haharap sa disciplinary authority or disciplinary process po, sir. So sa PNPA, priority po dito yung dinedevelop natin yung mga future PNP leaders na maging service-oriented, family-based at God-centered leaders po sila, sir. Opo, General, ako curious lang ako sa binabanggit nyo kanina, no? Siyempre, paglabas nila dyan sa PNPA, dyan sa academy, dapat talagang straight, di ba? Matindi pa yung ideology. Oo, di ba? Meron ba kayong mga bagong mga itinuturo dyan sa
Kasi syempre nagbabago ang panahon natin ngayon. Nag-evolve dapat. Nag-evolve din tayo, 'di ba, General Dizon? Yung sa finances, Totoo mukhang po yan, kailangan sir. yata ninyong, 'di ba? Kailangan ma-manage yun ng mga pulis kasi pag Paglabas nila, may dala na kagad silang pera Oo, 'di after ba? that. Eh. General Dizon, meron ba tayong mga bagong mga ituturo sa ating pong mga hinuhubog po ng mga men in uniform lalo po diyan sa PNPA? Yes, sir. Aside from yung, siyempre, ina-attune natin sila, sir, sa mga technology ngayon, yung cybercrime subjects, mga forensic, over and above po doon, sir, is yung nabanggit ko po kanina na character development na ipinapaunawa natin sa kanila na ang profesyon ng pulis ay isang ordinaryong lingkod bayan lang, na hindi ito yung lucrative na career na ini-expect nila magiging marangya ang buhay nila. Bagkus ito ay level lamang ng kaya mong pag-aralin yung mga anak mo, yung hindi maulanan sa buhay. So doon lang, living within the means at yung serbisyo na kahit hindi nakatingin yung kanilang superior, gagawin nila yung trabaho nila. Yung may pagkukusa, may integridad, at saka pagiging well-rounded person. Hindi lang sa pagiging pulis, dapat mahusay din siya na maging ideal na mamamayan sa kanyang mga kapitbahay, maganda ang relasyon niya. Kasi ang tunay na pulis, sa kapitbahay pa lang, maayos na ang kanyang relasyon. So may karapatan siyang mag-lead ng mas malaking komunidad. At yung pagiging community-oriented po natin na lingkod bayan po, sir. Po. Nabanggit rin lang yung finances. Malaking bagay po yung naiangat ang basic salary ng men in uniform kasama po ang pulis. So, sa palagay niyo po ba, General Dizon, kulang pa ito para ikangay makontento or talagang mag-focus ang mga pulis sa kanilang duties and service sa taong bayan, General Dizon? Yes, sir. Na isa rin po sa nabanggit nyo na gusto nating bigyan ng emphasis na yung financial management dahil mula pa lang sa training center, dapat alam na nilang i-budget yung kanilang income, alam na nila kung gamitin. Dahil pag ito ay nakompromiso, wala na siyang sinasahod, mapipilitan na po siyang dumiskarte. So doon pa lang po dapat matutunan na ng isang pulis na i-manage muna yung kanyang finances. At yung pinasok niya, sadyang yun lang talaga ang income niya. So, tinuturo natin sa kanila, sir, itong bagay na ito dahil yun po ang nakikita nating nagiging ugat kung kaya't nag-iisip ang ating mga empleyado ng mga ibang gawain. Pero, sabi niyo po yung pagtaas ng sahod, totoo po yan, sir. Hindi nagkukulang ang pamahalaan, ang ating liderato sa pagbigay ng sa moral and welfare, yung pagbigay ng benefits sa ating kapulisan dahil kung tutuusin, isa sa mga favored employees ng pamahalaan ay ang ating kapulisan po. General Dizon, on your part, personally at bilang director ng PNPA, hindi po kayo nagkukulang at maging ang pamahalaan hindi nagkukulang sa pagbibigay ng mga kinakailangang suporta sa pambansang pulisya. So, talagang mukhang personal or individual ang nagiging dahilan kung ba't nagkakaroon ng ganito. Sarili nilang desisyon, ika. Sir Drew and Sir John, inaayunan ko po yan, personal at individual, dahil ang isang pulis ay talagang hindi yan hindi nagkulang yung organisasyon sa pagturo, pagpapaalala na dapat ito lang ang gawin natin. Kung sila ay nag-deviate yan, nag-iba ng landas, doon po talaga dadamay. Hindi lang po kasi, sir, yung organisasyon, pati yung kanilang pamilya. Ama. At dito po sa PNPA, nire-remind natin ang ating mga kadete na nung panahon wala pang anti-hazing law. Ngayon may anti-hazing law na kahit nasa classroom siya, pag lumabas yung warrant of arrest, aarestuhin siya. Mararanasan niya kung paano makulong, paano na-humiliate, hindi lang yung personal na buhay niya, pati yung pamilya na dadama. Yun po ang dapat isipin ng ating mga empleyado, mga kasamahang pulis, lalong-lalo na itong mga kapapasok lang po at nasa eskwelahan pa lang po, sir.
Masakit kasing isipin, General Dizon, Kuya Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Itong recent ha, ang pinakamataas yatang rango nito, sarhento lang eh. Tapos karamihan ng nadadamay, patrolman, corporal. General Dizon, paano ba yan? Sir, tama. Galing din po tayo sa estasyon, galing tayo sa kalsada. Ang nangyayari po dyan, sir, ay itong mga bagong patrolman, pag-report nila sa estasyon, may mga kasamahan sila, may mga senior dyan na naliligaw na rin ng landas. Na yun mismo ang nagtuturo, yun mismo ang i-influensyahan, sa kanila. ganun. Nag-impluwensya, pinipilit na gumawa ng ganito dahil yun daw ang tama, ganito ang pagiging pulis na diskarte. So, maagang Pollute. kumbaga sa maagang stage pa lang ng karir niya, yun na kaagad ang kinamulatan niya. So, sir, doon po muli papasok yung a child learns what he lives. Kung ano ang mga kasamahan niya sa estasyon, ganun din magiging siya kapag siya ay tumaas na ng ranggo. Kaya napakalaking bagay po yung impluwensya ng mga kasamahan sa trabaho po, sir. Opo, nako, magandang payo po yan, General Dizon, sa ating pong mga bagitong... Kaya habol pa pala ako, Kuya Police. Drew, with your indulgence. General Dizon, applicable pa ba ngayon yung binabanggit sa akin ng tropa ko nung nasa field pa ako na... Kailan pa yun? Oh, siguro 90s pa to. Di baling kernel ng rango ko, basta ang wallet ko, pang general. Yun nga po, sir. Kaya lang, marami pong paraan para mangyari yun, hindi sa buktot na paraan. Kaya ang masakit pa doon, Sir John at Sir Drew, yung binibiktima nitong mga kasamahan nating naliligaw ng landas, is yung mga maayos na tao. Bakit hindi nila kanain yung mga kriminal din para kumbaga doon talaga magkaharap-harap sila. Yung kawawang tao na naghahanap buhay, nag-grab, yun pa ang nagiging biktima. Yun ang nakakalungkot doon dahil parang kriminal na po talaga yung gawain. Alright. General, baka meron kang maipapayo sa ating mga pulis, lalo yung mga bagito. Nandiyan pa sa Nandiyan pa. sa baluarte mo. Yung malapit-lapit ng... Pwede bang kutos-kutosan dyan? yung mga malapit-lapit ng gumraduate, Opo, malapit na lumabas. Marami bang gagraduate ngayong taon, General, sa tingin mo? Yes, sir. Nasa more than 300 po ang graduating cadets ngayong taon dito sa PNPA. At ito po, sir, ay masasabi natin na sapat sa pangaral sa pagiging alagad ng batas. Kasi ang projection natin sa kanila, sir, hindi lang sila pulis, kundi leader ng mamamayan, yung kahit sa anong aspeto, magiging blessing sila sa kapwa nila, magiging guide sila, magiging larawan ng maayos na tao, yung may pagmamalaki, may maasahan, yung tiwala ba, mapagkakatiwalaan po, sir. General Dizon, maraming salamat sa pagkakataon at bago ka tuluyang ika nga mapadpad sa ibang lugar o destinasyon, patikim mo naman kami ng kapeng Cavite. Lalo dyan sa may silang. Silang Cavite. Amadeo, sir. Amadeo kami. Oo. Anyway, Lak, sir, good morning. Yes, sir. Ingat kayo, ha? Thank you po, Sir John. Ingat Sir po. Drew, mabuhay po. At mabuhay ang Pasada Balita po, sir. Alright, Salamat po. thank you so Ingat. much. Good luck. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Major General Andre Dizon, ha?